Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, April 24, 2025. Ako si Paul Henson at ito ang Balitang A to Z. Ako si Ako po yung sumaksak sa kasama ko sa trabaho. Masahol ka pa sa hayop, sa demonyo. Pamilya ng 7 minasaker na panadero sa Antipolo nananawagan ng tulong. Programang 20 pesos kada kilong bigas ng gobyerno, palasyo, binira ang komento ni BP Sara na pampabango lang ito ng Administrasyong Marcos para sa eleksyon. Pangulong Marcos Jr., biyaheng Vatican na para sa libing ni Pope Francis. CBCP nananawagan sa mga Pilipino na iwasan ang pangangampanya para kay Luis Antonio Cardinal Tagle para sa pagkasanto papa. Carlos Yulo at ilang pang Olympic medalists featured sa mga bagong selyo. Sa balitang showbiz, PBB Gen 11 winner Piang Smith nag-graduate na ng senior high school. At Inigo Pascual balik bansa para sa pelikulang Fatherland. Magandang gabi, ang ating top story, naglabas ng poot ang mga kaanak ng 7 binasaker na panadero sa Antipolo sa karumal-dumal na sinapit ng mga biktima sa kamay mismo ng kanilang amo. Sa burol ng 7 biktima bukod sa hustisya ay nagmamakaawa rin para sa tulong pinansyal ang mga kaanak. May balitang A to Z si Kim Salinas. Ito ang video ng pagsuko sa Kampo Krame ng bakery owner sa Barangay Kupang, Antipolo. Walang kagatol-gatol na inamin ng suspect ang ginawa niyang karumal-dumal na krimen sa kanyang 7 tauhan noong Martes. Ako si Ako po yung sumaksak sa kasama ko sa trabaho. Ano kasi sir, pinagplanuhan ako na patayin sila. Bakit dito sila? Kasi nag-usap pa sila na... Hindi lubos maisip ng mga pamilya ang sinapit ng kanilang mga kaanak, kabilang sa mga biktima ang 15 anyos na tauhan ng bakery na si Miko Reyes. Hindi biro yung ginawa mo. Masahol ka pa sa hayop, sa demonyo. Sorry po sa words ko, pero hindi ka tanggap-tanggap eh. Pero wala naman kaming magagawa sir. Bukod sa hustisya ay sumisigaw din sila ng tulong pinansyal dahil sa kanilang bayarin sa punerarya para sa 7 biktima. Magsi 700,000. Binabaan pa daw po yun, parang nagbigay pa ng discount yung funeral. Kasi ang unang hiningi daw po is 925K. Naghihinanakit rin ang pamilya na ibinurol sa Binangonan, Rizal ang kanilang mga kaanak gayong sa Antipolo nangyari ang insidente. Dito po dinala sa malayo. Meron na po mga punerarya doon sa malapit sa pinangyarihan. Wala po kasama to na magdi-decide kung saan sila dadalhin. Basta na lang po sila kinuha at saka dinala dito. Ayon sa may-ari ng katabing bakery, kahabag-habag ang sinapit ng mga biktima. Inigising ko sila, may isang buhay pa, mungol, kawawa. Nakit ko dyan, sinilip ko. Nakita ko si Miko, patay na. Parang ganon yung liig niya eh. Kita pa sa labas ng bakery ang kanilang rolling store na nakahanda na para sa pagtitinda noong Martes ng madaling araw. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Antipolo PNP ang salarin. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Taong 2022, panahon pa ng kampanya nang ipangako ni Pangulong Bongbong Marcos ang 20 pesos kada kilong bigas. 3 years later, sinabi kahapon ng Department of Agriculture na sisimulan na ito sa Visayas. Hirit ng ilang consumer sa Metro Manila, paano naman sila? Nauna nang binira ni Vice President Sara Duterte ang naturang programa na pampabango lang umano sa eleksyon. Pero sinagot yan kanina ng palasyo. May balitang A to Z si Ace Cruz. 5 kilong bigas kada linggo ang binibili ni Josephine sa halagang 60 pesos kada kilo. Kaya't nang mabalitaan ang anunsyo ng Department of Agriculture o DA nitong Miyerkules na sisimulang magbenta sa susunod na linggo ng 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas, hiling ni Josephine. Sana magkaroon din po dito sa Mandaluyong po. Dito po. Sa Maynila? Maynila. Para po makales naman sa budget kasi sobrang mahal po ng bigas ngayon.
Ayon sa palasyo, pinaplano na ng DA na ipatupad ito nationwide. Inaayos pa po ang mga maaaring issues tungkol sa logistics, pero ito po ay ipapatupad po talaga nationwide. At hindi lamang po ito ang naisin at aspirasyon ng ating Pangulo. Pero sa ngayon, sa piling individual lang ititinda ang mas murang bigas sa Visayas gaya sa mga indigent, senior citizens, single parents at mga may kapansanan. Welcome naman ito sa agri-group na Sinag, pero narawagan sa DA na tiyaking hindi madedehado ang hanay ng mga magsasaka. We're anticipating na may mga millers o traders na gagamitin yung 20 pesos na presyo ng DA to force farmers to sell lower sa kanilang palay. Lalo na ngayon, maraming imports, maraming bigas sa market. Kung ang development organization na Ibon Foundation ang tatanungin, tila political stunt ito ng Marcos administration, lalo't buwaba ang trust at approval ratings ng Pangulo. Sinadya rin nilang sa Visayas gawin ang programang 20 pesos na bigas. Alam naman nila, mahirapan sila bumawi sa Mindanao kung saan malakas yung mga Duterte. Relatibo malakas sila sa Luzon, dahil na sa North Luzon, dahil sa pangalan ng Marcos. So siguro ang inisip nga nila, yung medyo may ibabawi pa sa politika dito sa Visayas. Sa pagtataya ng grupo, hindi pang matagal ang solusyon ang programa. Kahit ubusin nila lahat ng NFA stocks na about 358,000 metric tons, sa mahirap lamang ng Visayas, hindi pa abot siguro ng 10 buwan ay simot na yan. Nauna nang binira ni Vice President Sara Duterte ang hakbang ng pamahalaan para anya pabanguhin ang senatorial slate ni Marcos Jr. ilang linggo bago ang midterm elections. Sagot ng palasyo, ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Hanggang 4.5 million pesos ang inilaang budget ng DA at tiniyak na hahanapan ng pondo sa susunod na taon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kaugnay riyan, dismayado si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa komento ni Vice President Sara Duterte na tila panghayop ang 20 pesos na kada kilong bigas ng National Food Authority. Ayon kay Laurel, nasaktan ang kagawaran lalo na't produkto ng lokal na mga magsasaka ang NFA rice. Giit ng kalihim, kaya niyang panindigan ang kalidad nito. Umapila siya sa bise na makipagtulungan na lang sa Department of Agriculture. Biyahing Vatican na si Pangulong Bongbong Marcos para sa libing ni Pope Francis sa Sabado. Daang libong tao naman ang taimtim na pumila sa St. Peter's Basilica para magbigay galang sa Santo Papa sa ikalawang araw ng public viewing. Samantala ngayong pinag-uusapan na kung sino ang mga posibleng susunod sa yapak ni Pope Francis, nanawagan ang CBCP sa mga Pilipino na iwasan ang pangangampanya para kay Luis Antonio Cardinal Tagle. Ang Balitang A to Z ni Barbie Mulak. Tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng mga Katoliko sa St. Peter's Basilica sa Vatican para masilayan ang yumaong Pope Francis. Para sa marami, ito ang una at huling pagkakataon nilang makikita ng malapitan ang leader ng simbahang Katolika. Sa huling pagtataya ng local authorities, lumagpas na sa 100,000 ang nagtungo sa Basilica para sa ikalawang araw ng public viewing. Kaya naman naghigpit na ng seguridad ang local police sa Rome, lalo't inaasahang lolobo sa 200,000 na deboto ang daragsa para sa libing ni Pope Francis sa Sabado. Bukod pa ang nasa 170 foreign delegates at world leaders na dadalo sa state funeral ng Santo Papa. Kasama na riyan sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Riza Marcos na bumiyahe na ngayong gabi. Samantala, nakalipad na rin patungong Holy See si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David. Maliban sa libing ni Pope Francis, lalahok si Cardinal David sa conclave ang pagtitipon ng 135 eligible cardinals
para sa sagradong pagpili ng susunod na pontiff. Si David ay kasama sa 3 Filipino cardinals na maaaring lumahok sa conclave. Gayon din sina Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at dating Manila Archbishop na ngayon ay Vatican official na si Luis Antonio Cardinal Tagle. Matunog ang pangalan ng 67 anyos na si Tagle bilang posibleng maging sunod na Santo Papa. Kaya naman, tila ikinakampanya na siya ng mga Pilipino sa internet. Pero ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, dapat ay iwasan ang hayagang pagsuporta o pangangampanya para kay Tagle upang maiwasan rin ang espekulasyon na naiimpluwensyahan ang pagpili ng Santo Papa. Sa ngayon nakatuon ang Simbahang Katolika sa pagsasaayos ng libing ni Pope Francis sa kapagdidesisyonan kung kailan gagawin ang pagtitipon ng cardinals para sa pagpili ng bagong leader ng nasa 1.4 billion na Katoliko sa buong mundo. Para sa Balitang A to Z, Barbie Mulak. Ilang linggo bago ang 2025 midterm elections, patay ang mayor ng Rizal, Cagayan na si Joel Ruma matapos barilin sa gitna ng campaign sortie Miyerkules ng gabi. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 2, tinamaan si Ruma sa kanang balikat at tumagos sa likod. Hinihinalang isang sniper ang namaril dahil sa nakuhang basyo. Agad siyang isinugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Bukod kay Ruma, may 2 pang sugatan sa insidente. Nakapaglunsad na ng hot pursuit operations ang PNP at naglagay na ng checkpoints sa mga kalapit bayan. Sa ngayon, humalili bilang acting mayor ang asawa ng alkalde na si Brenda Ruma. May nakuha po silang isang shell doon po sa possible location na kung saan po pumwesto yung sniper. Tinitignan po yung mga anggulo na gumamit po ng mga night vision at kung iba pong mga gamit. Inendorso ni dating Vice President Leni Robredo ang 2 senatorial bets ni Pangulong Bongbong Marcos na sina Manny Pacquiao at Ben-Hur Abalos. Ayon kay Robredo, itinuturing niyang kaibigan si Abalos na tumulong sa Naga City nang ito'y salantain ng Bagyong Christine. Si Pacquiao naman ay dati nang nakasama ni Robredo sa house-to-house campaign sa Naga City. Tingin ng ilang analysts, bahagi ito ng consensus building ni Robredo sa ibang mga partido. Si Robredo ay tumatakbong mayor sa Naga City ngayong eleksyon. Nakatakdang isyuhan ng Commission on Elections ng show cause order ang 9 na kandidato sa 2025 midterm elections dahil sa umano'y vote buying. Kabilang dito si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa isyu ng umano'y pamimigay ng 3,000 piso sa mga public school teachers. Gayon din ang katunggali niyang si Samuel Versosa Jr. dahil sa pamimigay ng goods na may pangalan niya. Ayon sa komisyon, may tuturing na vote buying kung mamimigay ng anumang material na bagay ang kandidato na may pangalan o larawan ng mukha nila. Kinwestiyon naman ni Versosa ang akusasyon. Nananawagan ako, COMELEC Commissioner, nandito ang vote buying sa San Andres Sports Complex. Hindi totoo yung mga sa amin pa binibintang. Ito kasalukuyang ginagawa yung vote buying dito. May nakikitang ebidensya ang National Security Council na nanghihimasok ang China sa paparating na halalan sa Pilipinas. Sa pagdinig ng Senate Committee on Maritime Zones, ibinunyag ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na may mga operasyon umano ang China para paboran ang ilang kandidato sa eleksyon. Sinabi naman ni Senator Francis Tolentino na may ipinapakalat na mga fake news sa social media para impluwensyahan ang maraming botante. So ibig sabihin nito, may mga ongoing operations ang China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yun na diretso tanong ko. At kontrahin naman yung mga kandidatong ayaw nilang manalo. Yes, there are indications of that, Mr. Chairman. And itong mga ganitong mga pangyayari, hindi ito naintindihan kaagad ng sambayanan dahil ito'y nakahalo na sa social media
hindi mo na alam kung alin dito yung totoo. That's correct, Mr. Chairman. So you will see narratives coming from Beijing that the Balikatan exercises is a threat to regional peace and stability, and you'll also hear that kind of statement coming from local proxies who follow the script coming from Beijing. Patuloy na magbaon ng payong at drinking water dahil nagbabala ang Weather Bureau Pag-asa na hindi pa ito ang pinakatodong bahagi ng tag-init. Mas mainit pa ang posibleng maranasan hanggang buwan ng Mayo. Ayon sa Pag-asa, patuloy ang easterlies o mainit na hangin galing Pasipiko na nagpapataas ng temperatura sa buong bansa. 28 lugar sa bansa ang makararanas ng Danger Level Heat Index na aabot sa 42 hanggang 51 degrees Celsius. Sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang temperatura, habang hanggang 45 degrees Celsius naman sa Tuguegarao. Pinakamatindi ang init sa Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Visayas. Paalala ng Pag-asa, mag-hydrate, magsuot ng preskong damit at iwasang magbilad sa init kung hindi kinakailangan. Big winning moment muli para kay Pinoy Big Brother Gen 11 winner Fiang Smith matapos niyang makapagtapos sa senior high school. Proud na ibinahagi ng kanyang mommy Mirna sa social media ang pagtatapos ni Fiang ng academic strand na Accountancy, Business and Management o ABM. Makikita rin ang ilang larawan ni Fiang sa kanyang graduation day na masayang-masaya sa kanyang bagong achievement. Kasama sa graduation ceremony ang ka-love team ni Fiang na si JM Ibarra. Susunod, 8 patay, mahigit 80 sugatan sa Russian missile attack at drone attack sa Kyiv, Ukraine. At sa sports, Carlos Yulo at ilan pang Olympic medalists featured sa mga bagong selyo. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Patay ang isang 55 anyos na driver ng modern jeepney matapos barilin sa loob ng terminal sa Antipolo, Rizal madaling araw ng Miyerkules. Batay sa CCTV, nakasuot ang suspect ng helmet at face mask. Pumasok ito sa terminal at nilapitan ang biktima habang nagse-cellphone. Sinilip ang mukha nito at agad binaril. Ayon sa barangay, una nang nagkaalitan ang biktima at suspect. Patuloy ang investigasyon at manhunt operation ng PNP. Inilunsad ngayong Huwebes ng Philippine Postal Corporation ang mga selyo para sa mga kampyon na may disenyo ng victorious moments ng Pinoy athletes sa 2024 Paris Olympics. Patuloy naman ang paghahanda ng mga atleta para sa inaabangang 2028 Los Angeles Games. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Mag-iisang taon matapos ang makasaysayang panalo ng mga atletang Pinoy sa 2024 Paris Olympics, hindi pa rin natatapos ang pagkilalang ibinibigay sa kanila. Patuloy ang kinang para kina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at bronze medalist Nesty Pitesio at Ira Villegas. Ngayong Huwebes sa Lucky Chinatown Mall, inilunsad ng Philippine Postal Corporation ang mga stamp. Tampok ang mga larawan ng tatlong atleta nang lumaban sila sa Paris Olympics. Ilinagay namin itong tatlo na to, mabigyan namin ng honor, no, as one of the living legends of the country. Tanging mga individual na may malaking karangalang naiambag sa bansa ang mga nabibigyan ng pagkakataong magkaroon ng sarili nilang disenyo sa stamps. Malaking bagay daw ito sa mga boxing athlete ng bansa dahil itinataas nito ang dangal ng mga atleta. Yung pagiging Pilipino mahirap so yung makapagbigay ka ng inspirasyon, napakalaking bagay. And itong stamp na to,
itong celebration natin today. It's really big deal. Masaya rin ang buong komunidad at asosasyon ng Philippine Boxing dahil opisyal nang makakasama sa 2028 Los Angeles Olympics ang naturang sport, matapos itong mamiligrong alisin kamakailan lang. One for the history naman kung ituring ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Lagdameo Carrion ang karangalang ito kay Yulo. For years to come, they will see, especially for the collectors, they will have a record that one day, even Carlos himself, in 1924, I was an Olympic champion. Malaking karangalan po para sa amin ang pagkakaroon ng mga selyong ito. Ito po ay representasyon ng pagsisikap, pagtsatsaga at suporta ng bawat Pilipino na naniniwala sa amin. Samantala, kahit 3 taon pa naman bago ang LA Olympics, walang tigil ang preparasyon at pagkukondisyon ng mga atleta para muling mag-qualify at iwagayway ang bandera ng bansa sa prestihiyosong palaro. Yung daily grind kasi yung importante. It's not just a matter of wanting to be great. Don't worry, we are going to have a team this time. And Carlos is not going to win only two aparatos, he's going to win all around. Kumpiyansa rin si Carrion na hindi malabo ang 2 Yulo sa 2028 Olympics. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Arestado ang isang 33 anyos na Chinese national dahil sa pagbebenta online ng 9mm na pistol na walang lisensya. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, nahuli ang suspect matapos makita sa online post ang baril na ibinibenta sa halagang 40,000 pesos. Iniimbestigahan ngayon kung may koneksyon ang suspect sa Pogo. Posibleng maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, habang nasa kustudiya na rin ng pulisya ang suspect. May namataan na naman ang Philippine Navy na 2 Chinese warship sa loob ng karagatan ng Pilipinas. Ayon kay Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, kabilang sa mga ito ang Chinese aircraft carrier Shandong CV-17 at ang Type 815A electronic surveillance ship. Namataan ang isa sa timog kanluran ng Babuyan Island, habang sa bandang Dalupiri Island naman ang isa. Unang na-monitor ang mga barko malapit sa Cagayan noong April 22. Mahigpit namang binabantayan ang galaw ng mga foreign ships. Walo ang kinumpirmang patay at mahigit 80 ang nasugatan, kabilang ang mga bata, sa malawakang missile at drone attack ng Russia sa Kyiv, Ukraine. Ayon sa mga otoridad, inatake ang lungsod ng mga missile drones mula Russia na sanhi ng sunog at pagguho ng mga gusali at kabahayan. Sa pahayag ng Ukrainian Interior Ministry, nasa 70 missiles at 150 drones ang ginamit sa pag-atake. Dahil dito, hindi na tumuloy si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang biyahe sa South Africa. Niyanig ng 6.2 magnitude na lindol ang Istanbul at karatig lugar sa Turkey Miyerkules ng gabi. Ayon sa US Geological Survey, may lalim na 10 kilometro ang lindol kung saan naitala sa Sea of Marmara ang sentro ng lindol. May layong 40 kilometers mula Istanbul. Aabot na sa higit 200 ang nasugatan, na karamihan ay dahil sa pagtalon sa mga bintana. Sa kabila nito, walang naitalang matinding pinsala sa mga gusali sa lungsod. Sa aming pagbabalik, Inigo Pascual balik bansa para sa kanyang bagong pelikula. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Balik bansa ang actor-singer na si Inigo Pascual para sa promotion ng kanyang bagong pelikulang Fatherland. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia.
Inigo is back. Sa kabila ng kabisihan ng young actor na si Inigo Pascual sa kanyang karera sa Amerika at hectic schedule sa Hollywood series na Monarch, nasa bansa ngayon si Inigo para ipromote ang bago niyang pelikula na Fatherland. Kasama sa pelikula ang veteranong aktor na si Allen Dizon na prime bida sa pelikula. Sa panulat ni Roy Iglesias, directed by Joel Lamangan. Isang drama film ang Fatherland tungkol sa isang anak na umuwi ng Pilipinas para hanapin ang nawawalang ama at dito na magsisimula ang kanyang paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Showing na ang Fatherland sa mga sinihan nationwide. Samantala, hindi naman maalis sa ilan na ikumpara si Inigo sa kanyang amang si Piolo Pascual. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa dating Pangulo ng Estados Unidos na si Barack Obama. Sabi niya, hindi dapat nangangako ang gobyerno ng mga bagay na hindi kayang tuparin, pero dapat tuparin ang mga pangakong naibigay na. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Paul Henson. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!